Baliw na siya, Jericho. Ipasok na sa mental yan para makuha na natin ang mana. Ang matalim na utos ni Doña Concha habang nakapulupot si Valerie sa asawa ko. Pilit nilang nilaso ng aking isip, ninakaw ang aking dignidad. At ngayon, maging ang anak ko'y aagawin nila? Hindi. Pwes, ipapakita ko sa kanila ang tunay na halimaw na ginising nila. Hanggang saan aabot ang paghihiganti ng isang inang inagawa ng lahat? Magsasawa rin ako sa pag-aalaga sa baliw na yon. Konting tiis na lang, Valerie. Kapag naipasok na natin siya sa mental hospital, masosolo na natin ang lahat at wala nang sagabal. Parang yelong biglang tumarak sa dibdib ni Amara ang mga salitang narinig. Nakatayo siya sa labas ng nakawang na pinto ng kwarto ng kanyang asawa. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang paboritong puting polo ni Jericho. Kakatapos niya lamang itong plansahin na ng buong pag-iingat, tinitiyak na walang kahit isang gusot at pinabanguhan ng paborito nitong amoy. Isang gawaing puno ng pagmamahal na iginagawad ng isang nag-aarugang asawa na ngayon ay tinapatan ng isang walang pusong pagtataksil. Mula sa loob ng silid, isa pang pamilyar na boses ang sumunod na dumurog sa kanyang pagkatao. Boses iyon ng kanyang biyenan, si Doña Concha. Dapat lang, Jericho, sayang ang reputasyon ng pamilya natin kung mananatiling asawa mo ang isang babaeng galing sa estero ng Iloilo. Utang na loob niya sa atin ang buhay niya at heto ang igaganti niya, ang masiraan ng bait at maging pabigat sa pamilya. Siguraduhin mo lang na malinis ang mga papeles bago natin siya ipatapon doon. Dahan-dahang nabitawan ni Amara ang paboritong damit ng asawa. Bumagsak ito sa malamig na sahig, kasabay ng tuluyang pagkadurog ng kanyang mundo. Walang lumabas na tinig mula sa kanyang lalamunan na tila ba napuno ng buhangin. Namamanhid ang buo niyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay parang pinupunit ng paulit-ulit ng walang awa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tunog. Tahimik na nag-unahan ang maiinit at mabibigat na luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa takot na marinig nila ang kanyang paghikbi o ang kanyang mga yabag, dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang palayo sa pintuang yon ay tila paghakbang palayo sa realidad na inakala niyang totoo. Ang kanyang masayang pamilya, ang asawang nangakong aalagaan siya habang buhay. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang patibong para sa isang ibong nakulong sa hawlang ginto. Humantong ang kanyang mga paa sa madilim na bodega sa dulo ng pasilyo, ang tanging lugar sa malaking mansyong ito kung saan siya nakakatago kapag hindi na niya kinakaya ang bigat ng mapanghusgang paningin ng kanyang biyenan. Pumasok siya sa loob at isinandal ang sarili sa malamig na pader. Tuluyang napaupo sa sahig na nababalot ng alikabok. Sa dilim, nakapan ng kanyang nanginginig na mga daliri ang isang lumang kahon. Mula rito ay nahila niya ang lumang jacket ng kanyang yumaong ama. Kinapa ng kanyang hinlalaki ang naghihimulmol na tahi sa kwelyo nito. Ang magaspang na telang iyon ang tanging nagpapaalala sa kanya na minsan sa kanyang buhay may isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo at walang hinihinging kapalit. Ibinulsob niya ang kanyang mukha sa lumang damit at doon ibinuhos ang mapait at walang tinig na pagtangis. Sa gitna ng paghingal at pagluha, isang katanungan ang paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan. Saan ako nagkulang? Saan sa mga sakripisyo ko ang hindi sapat upang ituring akong tao at hindi isang basahang madaling itapon kapag pira-piraso na? Biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan ang lahat ng nangyari sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Ang mga biglaang pagsakit ng kanyang ulo, ang paglabo ng kanyang paningin, ang panlalamig ng kanyang mga kamay, at ang mga sandaling hindi niya maalala kung paano siya napunta sa isang silid. Palaging naroon si Jericho upang sabihin na pagod lang siya o di kaya ay unti-unti na siyang nawawala sa sarili at nagiging pabigat.
Palaging naroon si Doña Concha upang pilitin siyang inumin ang mga bitamina na magpapabuti raw sa kanyang pakiramdam. Ngunit lalo lamang nagpapabigat sa kanyang diwa. Hindi siya nababaliw. Sadyang nilalason nila ang kanyang isip upang magkaroon sila ng dahilan na itapon siya ng tuluyan at angkinin ang kanyang buong pagkatao. Ang napagtantong ito ay nagdulot ng isang nakakakilabot na lamig sa kanyang gulugod. Pinatakpan niya ng 2 kamay ang kanyang bibig upang pigilan ng isang mapait na hikbing nagbabadyang kumawala mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nang medyo humupa ang bigat ng kanyang paghinga, napansin niya ang isang anino na mabilis na dumaan sa siwang ng liwanag sa ilalim ng pinto. Nang dahan-dahan niyang sinilip ang labas ng bodega, nakita niya ang isang baso ng maligamgam na tubig na maingat na ipinatong sa isang maliit na lamesa malapit sa pinto. Walang tao sa pasilyo. Sino ang nag-iwan nito? Isang tahimik na presensya sa loob ng mansyon ng mga halimaw na nakakaalam ng kanyang paghihirap, ngunit walang lakas na lumaban. Ang munting gawang yon ng kabutihan, sa gitna ng kasamaan ay lalong nagpaluha sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang laylayan ng kanyang palda. Kailangan niyang maging matatag. Hindi siya maaaring sumuko at maging biktima na lamang habang buhay. Meron siyang anak na kailangang protektahan mula sa kasakiman ng sarili nitong ama at lola. Si Miguel ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga pa. Inaayos na sana niya ang kanyang buhok at damit upang muling isuot ang maskara ng isang sunod-sunurang asawa nang biglang dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Mula sa labas, bumuhos ang liwanag mula sa pasilyo patungo sa kanyang madilim na pinagtataguan. Tumambad sa kanyang paningin ang kanyang 7 taong gulang na anak. Namumula ang mga mata ni Miguel at puno ng nangingilid na luha na pinipigilan nitong tumulo. Ang maliit at nanginginig nitong kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Dahan-dahang ibinuka ng bata ang kanyang palad. Sa gitna nito ay isang nayupi at pamilyar na pakete ng mga gamot na iba ang kulay sa nakasanayan. Isang nakakubling katotohanan na sapat na upang magbigay ng sagot sa lahat ng paghihirap ni Amara. "Mama," pumiyok ang boses ng bata na puno ng inosenteng takot at kalungkutan. "Bakit iba ang pinapainom sa'yo ni Papa?" Natigilan si Amara. Ang nayuping pakete ng gamot sa kamay ng kanyang anak ang naging pinakamalinaw na patunay ng kanyang kamatayan sa loob ng pamamahay na ito. Nanginginig ang maliit na palad ni Miguel habang nakalahad sa harap ni Amara ang nayupi at maruming pakete ng gamot. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng bata ay tila mga huling pako sa kabaong ng pag-asang pilit na pinanghahawakan ni Amara sa loob ng maraming taon. "Mama, nakita ko po ito sa basurahan sa labas ng kwarto ni Papa. Noong isang gabi, narinig ko po silang nag-uusap ni Lola Concha. Sabi nila, kailangang maubos mo raw ang lahat ng ito para hindi ka na makasigaw at para lagi ka na lang tulog." Ang bulong ni Miguel na halos hindi marinig dahil sa takot. Yumukod si Amara at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang tibok ng puso ni Miguel ay mabilis at malakas, tila isang munting ibon na pilit kumakawala sa takot. Sa bawat paghinga ng bata, mas lalong tumitindi ang puot sa dibdib ni Amara. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sarili. Hindi na lamang ito tungkol sa mga masasakit na salita ni Doña Concha o sa panlalamig ni Jericho. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Kung mananatili siyang mahina, sino ang magiging kuta ni Miguel? Kinaumagahan, tila walang nangyaring kaguluhan sa loob ng mansyon. Ang sikat ng araw ay pumasok sa malalaking bintana ng silid kainan. Ngunit para kay Amara, ang bawat sinag ay tila naglalantad ng mga dumi sa bawat sulok ng bahay na yon. Nakaupo siya sa harap ng hapag, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahang pumasok si Doña Concha sa silid. Bitbit ang isang tray kung saan nakapatong ang isang baso ng gatas. Ang tunog ng swelas ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang kanyang mukha ay
nababalutan ng isang mapagkunwaring ngiti, isang maskara ng kabutihang loob na matagal nang nalinlang si Amara. Amara Hija, heto ang gatas mo. Nilagyan ko na rin yan ng bitamina na galing sa doktor mo. Alam mo namang nag-aalala kami sa kalusugan mo, lalo na't nitong mga nakaraang araw ay tila lagi kang wala sa sarili. Ang wika ni Doña Concha sa isang tinig na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason ang kahulugan. Tumingin si Amara sa baso ng gatas. Ang mapuputing bula sa ibabaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay na lamunin ang kanyang huling katinuan. Naramdaman niya ang titig ni Jericho mula sa kabilang dulo ng hapag. Ang kanyang asawa ay tahimik na nagbabasa ng dyaryo, ngunit alam ni Amara na bawat galaw niya ay binabantayan nito. "Salamat po, Mama. Napakabuti niyo po sa akin." Ang sagot ni Amara, pilit na pinapatingkad ang kanyang boses upang magmukhang inosente at sunod-sunuran. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso. Ang bawat pulgada ng paglapit nito sa kanyang labi ay tila isang taon ng paghihirap. Naramdaman niya ang malamig na baso sa kanyang mga daliri at ang amoy ng gatas na hinaluan ng kung anong kemikal na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang isipan, gusto niyang isaboy ang laman nito sa mukha ng kanyang biyenan. Gusto niyang sumigaw at sabihing, alam na niya ang lahat. Ngunit ang isang maling galaw ay maaaring maging mitya ng kanilang kapahamakan ni Miguel. Ipiniit ni Amara ang kanyang mga mata at dahan-dahang uminom. Hinayaan niyang dumaloy ang likido sa kanyang lalamunan. Bawat lunok ay tila pagsang-ayon sa sarili niyang pagkawasak sa paningin nila. Pagkatapos ng huling patak, ibinaba niya ang baso at ngumiti ng tipid kay Doña Concha. "Magaling. Sige na, magpahinga ka na sa taas. Hahayaan muna naming si Miguel ay maglaro sa hardin kasama ang mga katulong." Ang utos ng matanda. Agad na tumayo si Amara. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang binti, ngunit ang kanyang isipan ay mas gising pa sa kahit anong umaga sa kanyang buhay. Pagkapasok niya sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at nagmadaling pumasok sa banyo. Hindi na siya nag-atubili. Inilubog niya ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan. Pilit na nilalabanan ang pandidiri sa sarili. Ang tunog ng kanyang paghingal at ang bigat ng kanyang bawat pagduwal ay pilit niyang itinago sa loob ng 4 na sulok ng banyo. Paulit-ulit niyang isinuka ang lahat ng lason na pilit nilang ipinakain sa kanya hanggang sa wala nang lumabas kundi mapait na apdo. Napaluhod si Amara sa malamig na tile ng banyo, hapong-hapo at nanginginig. Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay tila isang awit ng paglilinis sa kanyang maruming pakiramdam. Tumingin siya sa malaking salamin sa harap niya. Ang babaeng nakikita niya roon na may maputlang balat, namumulang mga mata at gulo-gulong buhok ay hindi na ang Amara na pwedeng api-apihin. "Hindi niyo ako matatalo." Ang bulong niya sa kanyang sariling refleksyon habang pinupunasan ang kanyang bibig. "Mamamatay muna ako bago niyo makuha ang buhay ko at ang anak ko." Lumabas siya ng banyo at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin sa kwarto. Inayos niya ang kanyang buhok at muling nagsuot ng maskara ng isang nanghihinang asawa. Kailangan niyang maglaro ayon sa kanilang mga panuntunan hanggang sa mahanap niya ang tamang pagkakataon upang makatakas. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng kanyang silid. Ang bawat bagsak ng sapatos sa sahig ay tila papalapit at papatindi. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng kanyang pinto. Dahan-dahang uminog ang tayuan ng pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng metal ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Amara ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Bumukas ang pinto at pumasok si Jericho. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang kahit anong emosyon habang ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa loob ng kanyang bulsa. Tiningnan niya si Amara
mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila ba tinitingnan ang isang bagay na sira na. Amara, bakit ang tagal mong lumabas ng banyo? Ang tanong ni Jericho sa isang boses na kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Sabi ni Mama, inumin mo raw ang lahat. Pero bakit tila parang amoy suka dito sa kwarto? Humakbang si Jericho palapit kay Amara. Ang distansya nila ay tila lumiliit bawat segundo. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila nagiging mas matalim. Napakabilis ng pintig ng puso ni Amara. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang bawat hakbang ni Jericho palapit sa kanya ay nagdadala ng amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng lamig ng isang taong wala ng pagmamahal. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay nanunuri, naghahanap ng kahit anong butas sa kanyang mga huling kilos. Masyado pong matapang ang bitaminang ibinigay ni Mama. Jericho, ang mahinang sagot ni Amara. Pinilit niyang gawing nanginginig ang kanyang boses at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata na tila ba nahihilo. Siguro ay dahil hindi pa ako kumakain ng maayos kaya mabilis na bumaliktad ang sikmura ko. Pasensya ka na kung nadumihan ko ang kwarto. Tiningnan siya ni Jericho nang may halong pandidiri. Walang bakas ng pag-aalala sa mga mata nito, kundi inis lamang dahil sa abala na dulot ng kanyang asawa. Lumapit pa ito ng husto at hinawakan ng baba ni Amara. Itinaas ito upang pilitin siyang tumingin sa kanya. Ang mga daliri ni Jericho ay malamig at mahigpit ang pagkakahawak, sapat na upang mag-iwan ng pulang marka sa balat ni Amara. Siguraduhin mo lang na hindi ka nag-iinarte, Amara. Ang bulong ni Jericho, ang kanyang hininga, ay dumampi sa mukha ni Amara na tila isang banta. Ayaw ni Mama ng mga taong hindi marunong sumunod. Kung talagang masama ang pakiramdam mo, matulog ka na lang. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng mga bisita mamayang tanghalian. Binitawan niya ang baba ni Amara na tila ba humahawak siya sa isang maruming bagay. Pagkaalis ni Jericho, napahawak si Amara sa gilid ng kama upang hindi matumba. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang mapait na determinasyon. Kailangan niyang maging mas mahusay na artista kaysa sa kanila. Pagdating ng tanghalian, ang silid kainan ay puno ng tensyon sa kabila ng magagarang pagkain sa ibabaw ng hapag. Nakaupo si Doña Concha sa kabisera. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagpapasunod sa kanyang nasasakupan. Sa tabi ni Jericho ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling pulang damit, si Valerie. Ang kanyang tawa ay matinis at puno ng kayabangan. Bawat sulyap niya kay Amara ay puno ng pangungutya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang nangyari kay Miguel. Miguel, anak, lumapit ka rito. Ang tawag ni Doña Concha sa bata. Magbigay-pugay ka kay Tita Valerie mo. Siya ang magiging katuwang ni Papa mo sa mga susunod nating proyekto. Mano ka sa kanya. Dali. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Ang pagmamano ay isang sagradong tanda ng respeto sa kulturang Pilipino, isang pagkilala sa dangal ng nakatatanda. Ang utusan ng kanyang anak na gawin ito sa kabit ng kanyang asawa ay isang lantarang sampal sa kanyang pagkatao bilang asawa at ina. Nakita ni Amara ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Miguel. Tumingin ang bata sa kanyang ina, naghahanap ng lakas. Gustong sumigaw ni Amara. Gustong itapon ang lahat ng plato sa harap ni Doña Concha, ngunit kagatlabi siyang nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad sa ilalim ng lamesa hanggang sa halos magdugo ang mga ito. Dahan-dahang lumapit si Miguel at kinuha ang kamay ni Valerie upang itapat sa kanyang noo. Ang mapang-uyam na ngiti ni Valerie habang ginagawa yon ng bata ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa puso ni Amara. Nang bumalik si Miguel sa tabi niya, naramdaman ni Amara ang panginginig ng maliit na kamay ng anak na humawak sa kanyang palda. Sa kalagitnaan ng pagkain, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng baso ang bumasag sa katahimikan.
Ang sarsa ng nilutong selyo ay tumalsik sa mamahaling damit ni Valerie. Ay naku! Pasensya na po, Ma'am Valerie. Nadulas po ang kamay ko. Ang mabilis na paumanhin ni Rosa, ang matandang katulong na matagal nang naninilbihan sa mansyon. Ang kanyang mukha ay tila takot na takot, ngunit sa isang saglit, nagtama ang paningin nila ni Amara. May isang mabilis na kindat at pagtango ang ibinigay ng matanda. Dahil sa kaguluhan at pagrereklamo ni Valerie tungkol sa kanyang damit, nagkaroon ng pagkakataon si Rosa na dumaan sa likuran ni Amara. Sa bilis ng kamay, naramdaman ni Amara ang isang malamig at matigas na bagay na isinilid ni Rosa sa bulsa ng kanyang apron, isang tiyumpa ng mga susi. Nang matapos ang tanghalian at ang lahat ay abala sa kanya-kanyang gawain, nagtago si Amara sa loob ng silid-aklatan. Inilabas niya ang susi. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas. Alam niyang isa sa mga susing ito ay magbubukas sa pinto ng lihim na opisina ni Jericho. Ang lugar kung saan itinatago nito ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga ilegal na transaksyon at ang mga dokumentong iniwan ng kanyang ama. Hating gabi na nang dahan-dahang lumabas si Amara ng kanyang kwarto. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, maliban sa tunog ng malakas na ulan sa labas na humahampas sa mga bintana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila naririnig sa buong pasilyo. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, tinungo niya ang dulo ng ikalawang palapag. Isinilid niya ang susi sa butas ng pinto ng opisina ni Jericho. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ng lock ay tila isang kulog sa kanyang pandinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumalubong sa kanya. Sinimulan niyang halongkatin ang mga drawer. Sa bawat papel na kanyang binubuklat, ang kanyang galit ay lalong nag-aalab. Nakita niya ang mga pekeng pirma, ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari ng kanyang yumaong ama ay unti-unti nang nilalamon ng kasakiman ni Jericho at Doña Concha. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ang nagpapatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa sahig na kahoy sa labas ng pinto. Ang bawat hakbang ay tila papunta sa direksyon ng opisina. Pagkatapos ay huminto ang mga yabag, narinig ni Amara ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Walang mapagtataguan sa loob ng silid, kundi ang ilalim ng malaking lamesa ni Jericho. Mabilis na gumapang si Amara at pinatay ang kanyang flashlight. Pinipigil ang kanyang paghinga habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok sa loob ng silid, dala ang isang malamig at nakakakilabot na presensya. Nakaluhod sa malamig at maalikabok na sahig sa ilalim ng malaking lamesa, halos hindi makahinga si Amara. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas sa kanyang dibdib na baka marinig ng taong pumasok sa silid. Sa siwang ng kanyang pinagtataguan, nakita niya ang makintab na itim na sapatos ni Jericho. Tumigil ang mga ito sa tapat mismo ng lamesa, ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mukha. Narinig ni Amara ang mahinang tunog ng pag-upo ni Jericho sa kanyang swivel chair. Pagkatapos ay ang tunog ng pagpindot sa telepono. "Valerie, huwag kang mainip." Ang boses ni Jericho ay malamig. Walang bakas ng pag-ibig na dati niyang ipinapakita kay Amara. Inaayos na ni Mama ang lahat. Bukas na bukas din, may pirma na ng doktor na nagsasabing hindi natimbang ang kaisipan ni Amara. Kapag nailipat na ang pondo ng mana sa pangalan ko, wala na tayong kailangang ipag-alala. Ang babaeng yan ay mabubulok na sa pasilidad at wala siyang magagawa. Napapikit ng mariin si Amara. Ang bawat salita ay parang lason na ibinubuhos sa kanyang pandinig. Ang pondo ng mana, inakala niya noong mamatay ang kanyang ama, ay baon sila sa utang. Kaya naman naging sunod-sunuran siya sa pamilya ni Jericho dahil sa tinatawag nilang utang na loob. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ninakaw nila ang kanyang buhay at ngayon ay balak pang agawin ang kanyang kalayaan.
Nang matapos ang tawag at marinig ang muling pagtayo at paglabas ni Jericho sa silid, mabilis na lumabas si Amara sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahalungkat ang isang itim na folder na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Doon niya nakita ang dokumentong selyado ng bangko. Ang pangalan ng kanyang amang si Don Arturo ay nakasulat sa itaas at sa ilalim nito ay ang isang halagang hindi niya kayang bilangin sa isang tingin. Isang tiwala o trust fund na nakalaan lamang para sa kanya. Kasama sa mga papel ang isang maliit at lumang calling card, Carlos Alcantara, abogado. Naalala ni Amara ang pangalang iyon. Si Carlos ang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Hindi na nag-atubili si Amara. Kinuha niya ang telepono sa lamesa at dahan-dahang idinial ang numerong nakasulat sa card. Ang tunog ng bawat pag-ikot ng numero sa linya ay tila isang panalangin sa gitna ng kadiliman. Hello? Isang baritono at matatag na boses ang sumagot sa kabilang linya. Attorney Carlos, si Amara ito, ang anak ni Don Arturo, ang bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang lalaki. Sa pagkakataong ito ay puno ng pag-aalala. Amara, Diyos ko, 7 taon kitang hinanap. Nasaan ka? Bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa nila sa mana ng ama mo. Sabihin mo sa akin na nasaan ka. Nasa mansyon ako ni na Jericho. Kailangan ko ng tulong, attorney. Balak nila akong ipakulong sa mental hospital bukas. Parang awa nyo na. Tulungan nyo kami ng anak ko. Ang pagsusumamo ni Amara habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Makinig ka sa akin ng mabuti, Amara. Ang mariing utos ni Carlos, mag-ingat ka. Huwag mong ipapahalata na alam mo na ang lahat. Susubukan kong gumawa ng paraan. Magkita tayo sa simbahan, sa bayan, sa tabi ng lumang kampanaryo, bukas ng hapon pagkatapos ng misa. Huwag kang mawawala. Ibinaba ni Amara ang telepono. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng isang matibay na sandigan sa gitna ng malakas na bagyo. Ngunit ang kanyang panandaliang pag-asa ay tila agad na tinabunan ng maitim na ulap kinaumagahan. Habang nasa hapagkainan, hindi kumakain si Doña Concha. Nakatitig lamang ito kay Amara na may isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang tunog ng kanyang kutsara na tumatama sa porselanang plato ay tila isang babala ng paparating na hatol. Amara Hija, ang wika ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring lambing. Huwag ka nang mag-alala sa kalusugan mo. Kanina lang ay tumawag ako sa isang pribadong pasilidad sa labas ng lungsod. Darating ang medical team ngayong hapon upang sunduin ka. Doon ay mas maaalagaan ka nila. Hindi ba't mas mabuti iyon para sa ating lahat? Nabitawan ni Amara ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matunog na ingay sa katahimikan ng silid. Tumingin siya kay Miguel na kasalukuyang tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila sumasalamin sa kanyang sariling nararamdaman. Pero mama, maayos na po ang pakiramdam ko. Ang pilit na pagtanggi ni Amara, ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo. Huwag ka nang magsinungaling, Amara. Ang sabat ni Jericho, hindi tumitingin sa kanya at patuloy sa pag-inom ng kape. Para ito sa ikabubuti mo. At para na rin sa kaligtasan ni Miguel. Hindi namin hahayaang lumaki ang bata sa piling ng isang inang hindi na alam ang ginagawa. Narinig ni Amara mula sa labas ng mansyon ang maugong na tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang tarangkahan. Sinundan ito ng tunog ng pagbusina na tila isang hudyat ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Ayan na sila, ang sabi ni Doña Concha habang dahan-dahang tumatayo at inaayos ang kanyang perlas sa leeg. Jericho, ihanda mo na ang mga gamit niya. Miguel,
Sumunod ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas. Napatingin si Amara sa orasan sa dingding. 12:00 pa lamang ng tanghali. Ang usapan nila ni Carlos ay sa hapon pa. Paano siya makakatakas kung ngayon pa lamang ay nakakulong na siya sa paningin ng mga taong nais siyang sirain? Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay papalapit na sa pintuan ng kanilang mansyon. Ang bawat hudyat ng paparating na sasakyan sa labas ay tila tunog ng isang hatol na walang kapatawaran. Sa loob ng silid-kainan, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Tiningnan ni Amara ang kanyang biyenan na si Doña Concha, na ngayon ay may bakas ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ilabas na ang mga gamit niya, Jericho. Ayaw nating paghintayin ang mga eksperto. Ang utos ng matanda, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng marmol. Jericho, please, huwag niyo kaming paghiwalayin ni Miguel. Maayos ako, alam niyo yan. Ang pagsusumamo ni Amara, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding takot. Lumapit siya sa kanyang asawa. Pilit na hinawakan ang braso nito, ngunit marahas siyang itinaboy ni Jericho. Huwag mo akong hawakan, Amara. Nakikita mo ba ang sarili mo? Masyado ka ng praning. Para ito sa kaligtasan nating lahat. Ang sagot ni Jericho, habang inaayos ang kanyang mamahaling relo, na tila ba mas mahalaga pa ito kaysa sa kalayaan ng kanyang asawa. Naramdaman ni Amara ang isang malalim na pagguho sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay siya ring taong nagbubukas ng pinto ng kanyang impyerno. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Miguel na hinahila ng isang katulong paakyat sa hagdan. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot. Ang kanyang munting kamay ay pilit na kumakaway sa kanyang ina. Mama! Mama! Ayaw ko pong umalis. Ang sigaw ni Miguel na sapat na upang durugin ang huling piraso ng puso ni Amara. Dito nagbago ang lahat. Ang takot ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Hindi niya hahayaang maging biktima lamang ang kanyang anak sa kasakiman ng mga taong ito. Hindi niyo ako makukuha ng buhay. Ang sigaw ni Amara. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang itinulak ang isang malaking vase na gawa sa porselana. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay naging hudyat ng kanyang pag-aalsa. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang tumakbo patungo sa kusina, kung saan alam niyang naroon ang pinto patungo sa likod ng mansyon. Sinalubong siya ni Rosa sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay. Sa kanyang kamay ay hawak niya si Miguel na mabilis na nakatakas mula sa kwarto sa tulong ng isang susi na lalong nagpaigting sa kanilang pag-asa. Dito, Amara. Sa likod ng bodega, may maliit na daanan patungo sa bakod. Bilisan niyo bago sila makalabas. Ang bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Salamat, Rosa. Utang ko sa iyo ang buhay namin. Ang tanging nasabi ni Amara bago niya hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Tumakbo sila sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay dumilim, tila nakikiramay sa bigat ng kanilang pinagdadaanan. Bawat hakbang ni Amara sa maputik na lupa ay puno ng hirap. Ang kanyang mga paa ay trinitira ng mga matutulis na bato, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na pintig ng puso ni Miguel na sumasabay sa kanyang bawat galaw. Narinig niya ang mga sigaw ni Jericho mula sa likuran. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na humahabol sa kanila ay tila papalapit ng papalapit. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa langit ay nagpapakita ng anino ng mga taong nais silang ikulong muli. Nandyan lang sila. Habulin niyo! Ang boses ni Jericho na umalingaw-ngaw sa gitna ng bulyaw ng hangin. Sa wakas ay narating nila ang dulo ng bakod. Isang maliit na butas ang kanilang pinasukan bago sila tuluyang nakalabas sa kalsada. Ang lamig ng ulan ay tumatagos sa kanilang mga damit
Ngunit hindi tumigil si Amara. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada malapit sa lumang simbahan sa ilalim ng naglalakihang puno ng acacia. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan, bit-bit ang isang itim na payong. Sa gitna ng madilim na gabi at malakas na bagyo, ang kanyang mukha ay tila isang anghel ng kaligtasan. Ito, si Carlos. Amara! Miguel! Dito, bilisan nyo! Ang tawag ni Carlos. Agad silang pumasok sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pader na humarang sa lahat ng takot at paghihirap na kanilang iniwan sa mansyon. Naramdaman ni Amara ang init ng loob ng sasakyan at ang malambot na kumot na agad na ibinalot ni Carlos sa kanila ni Miguel. Ligtas na kayo! Hindi ko hahayaang hawakan kayo muli ng mga taong yon. Ang mahinahong sabi ni Carlos habang pinapaandar ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng pag-andar nito ay tila isang bagong simula, isang himig ng kalayaan. Tiningnan ni Amara ang kanyang anak na ngayon ay nanginginig sa ginaw, ngunit dahan-dahan ng kumakalma sa loob ng kanyang mga bisig. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana. Pinapanood ang mansyon ni na Jericho na unti-unting lumiliit at naglalaho sa dilim. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Amara ang isang matinding pananakit ng ulo. Ang lahat ng gamot na pilit nilang ipinakain sa kanya nitong mga nakaraang araw ay tila nagsasagawa ng huling pag-atake sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang boses ni Carlos ay tila nagiging isang malayong alingawngaw. Attorney, salamat! Ang huling bulong ni Amara bago tuluyang dumilim ang kanyang paligid. Bumagsak ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel habang ang sasakyan ay patuloy na bumabagtas sa madilim at maulang kalsada patungo sa isang lugar na hindi pa nila alam kung tunay nga bang magbibigay ng kapayapaan. Dahan-dahang iminumulat ni Amara ang kanyang mga mata habang sinalubong siya ng isang malambot at mapuputing liwanag na nagmumula sa bintana. Hindi ito ang matapang at mapanghusgang liwanag ng mansyon ni na Jericho. Ito ay banayad. Tila isang haplos ng umaga na nagbibigay ng pag-asa. Ang unang amoy na pumasok sa kanyang pandama ay ang bango ng sariwang lavender at malinis na sapin ng kama, malayo sa amoy ng gamot at kalawang na tila nakakabit na sa kanyang balat noon. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan, ngunit ang matinding pananakit ng ulo ay humupa na. Sinubukan niyang bumangon at doon niya napansin ang isang figura na nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. Si Carlos. Nakatitig ito sa labas, tila malalim ang iniisip, ngunit agad na lumingon nang marinig ang mahinang kaluskos ng kumot. Gising ka na pala, ang mahinahong bungad ni Carlos. Hindi siya agad lumapit ng husto, tila binibigyan si Amara ng espasyo upang makahinga at hindi mabigla. Huwag kang pilit na bumangon. Sabi ng doktor na tumingin sa'yo kagabi, kailangan mo ng mahabang pahinga para mailabas ng katawan mo ang lason ng mga gamot na yon. Hindi nakapagsalita agad si Amara. Nanatili siyang nakatitig sa lalaki. Ang boses ni Carlos ay malalim at may kasamang katiyakan na hindi niya naramdaman kay Jericho sa loob ng 7 taon. Tumayo si Carlos at kinuha ang isang tray sa ibabaw ng lamesa. Mayroon itong isang mangkok ng mainit na chow at isang baso ng tubig. Kumain ka muna, kahit kaunti lang, para magkaroon ka ng lakas, ang sabi ni Carlos habang maingat na inilalagay ang tray sa bedside table. Nasa kabilang kwarto si Miguel, mahimbing pa ang tulog niya. Huwag kang mag-alala, ligtas kayo rito. Walang makakapasok sa bahay na ito nang hindi ko nalalaman. Isang mainit na luha ang biglang gumulong sa pisngi ni Amara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang simpleng tanong na hindi niya inaasahang marinig. Kumain ka muna. Sa mansyon ni na Doña Concha, ang pagkain ay tila isang obligasyon, isang sandali ng pangungutya at pagmamasid. Ngunit dito, sa piling ng taong halos hindi pa niya lubos na kilala,
Naramdaman niya ang tunay na pagkalinga. Bakit? Bakit mo ito ginagawa, attorney? Ang paos na tanong ni Amara habang tinatanggap ang baso ng tubig. Wala na akong maibabayad sa'yo. Kinuha na nila ang lahat. Gumiti ng bahagya si Carlos, isang nangiting hindi umaabot sa pagiging mayabang, kundi puno ng pangunawa. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga ng salapi, Amara. Ang utang na loob ko sa tatay mo ay hindi matatapos sa isang simpleng pagtulong sa iyo. At higit sa lahat, hindi ko kayang sikmurain na makitang dinudurog ang isang inang wala namang ibang hangad, kundi ang protektahan ang kanyang anak. Tumayo muli si Carlos upang ayusin ang kurtina. Sa kanyang pagdaan, napansin ni Amara na kinuha nito ang kanyang sapatos na sinitsira na iniwan niya sa tabi ng pinto kagabi. Nakita niya kung paanong maingat na pinunasan ni Carlos ang putik dito at inilagay ng maayos sa isang sulok. Tila ba isa itong mamahaling kagamitan. Ang maliit na gawaing iyon ay mas nagpaiyak kay Amara kaysa sa anumang mahabang pangako. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Kinukuskos pa ang kanyang mga mata. Nang makita ang kanyang ina, nagising niya na. Agad itong tumakbo at yumakap sa kanya. "Mama, akala ko po hindi ka nagigising." Ang hikbi ng bata. Niyakap ng mahigpit ni Amara ang anak. Binaon ang mukha sa buhok nito. Sa sandaling iyon, habang nakadama ng init ng katawan ni Miguel at ang presensya ni Carlos sa background, naramdaman ni Amara ang unang hibla ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ang isang pamilyar na tunog mula sa TV na nakabukas sa kabilang silid, na sapat na malakas upang umabot sa kanilang kinaroroonan. Ang balita ay tungkol sa isang nawawalang asawa at anak ng isang kilalang negosyante. Dahan-dahang lumapit si Carlos sa TV at nilakasan ng volume. Tumambad sa screen ang mukha ni Jericho na may mga mata na tila namumula sa pag-iyak habang nakaharap sa mga reporter. "Hinihiling ko po sa lahat na tulungan akong mahanap ang asawa ko." Ang pagsusumamo ni Jericho sa harap ng kamera, ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pait. Si Amara ay may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. "Natatakot ako para sa kaligtasan ng anak namin na si Miguel dahil baka kung ano ang magawa niya sa bata sa gitna ng kanyang mga ilusyon. Amara, kung nakikinig ka man, parang awa mo na, umuwi ka na. Magpapagamot tayo. Mahal na mahal ka namin." Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Tila ba hiningal siya sa tindi ng kasinungalingang kanyang narinig. Ang bawat salita ni Jericho ay tila mga palasong may lason na muling bumabaon sa kanyang pagkatao. Ginagamit nito ang buong bansa upang tugisin siya, upang gawin siyang kriminal sa paningin ng lahat. Tumingin si Amara kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Attorney, maniniwala sila sa kanya. Gagawin nila akong baliw sa harap ng maraming tao." Hinarap siya ni Carlos, ang kanyang mga mata ay naging matalim at puno ng determinasyon. "Hayaan mo siyang magsalita, Amara. Hayaan mo siyang gumawa ng sarili niyang hukay. Dahil kapag ang katotohanan na ang nagsalita, wala nang sapat na luha ang makakapagligtas sa kanya." Ngunit sa gitna ng tensyon, napansin ni Amara ang isang notebook na naiwan ni Carlos sa ibabaw ng lamesa. Bahagyang nakabukas ito at doon ay nakita niya ang isang sulok ng isang lumang litrato. Isang litrato ng isang batang babae na may suot na puting laso sa buhok. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking pamilyar ang tindig. Ang batang babae sa litrato ay siya noong bata pa siya, at ang lalaking kasama niya ay ang kanyang ama. Bakit nasa kay Carlos ang litratong yon na matagal na niyang akalang nawala? Hinawakan ni Amara ang gilid ng notebook ni Carlos. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang dahan-dahang hinihila ang lumang litrato. Ang larawang iyon, ang kanyang 7 taong gulang na sarili, suot ang paboritong puting laso, habang nakahawak sa malaking kamay ng kanyang ama.
ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na matagal nang nawala. Isang masakit na alaala ng panahong hindi pa siya dinudurog ng mundo. Bakit nasa iyo ito, Carlos? Ang mahinang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na kaba. Huminga ng malalim si Carlos at dahan-dahang lumapit. Hindi siya nagtangkang bawiin ang litrato. Sa halip, naupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay sa pag-alala. Ang tatay mo, si Don Arturo, siya ang nagpaaral sa akin, Amara. Noong wala akong kahit ano, siya ang naniwala sa kakayahan ko. Bago siya pumanaw, tinawagan niya ako. Alam niyang may masamang balak ang pamilya ni Jericho. Alam niyang gagamitin nila ang kahinaan mo sa panahong yun para makuha ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang paliwanag ni Carlos, ang boses nito ay puno ng respeto at lungkot. Ipinatong ni Carlos ang isang lumang cassette tape sa ibabaw ng lamesa. Ito ang huling habilin niya sa akin. Sabi niya, "Huwag kitang lalapitan hanggat hindi mo mismo nararamdaman ang bigat ng kadena sa iyong mga paa. Dahil ang kalayaan ay hindi ibinibigay, Amara. Ito ay kinukuha. Pinili kong maghintay sa dilim. Pinagmamasdan ka mula sa malayo. Hinihintay ang tawag mo." Pinindot ni Carlos ang button ng tape recorder. Ang tunog ng pag-ikot ng tape sa loob ng makina ay naging tanging ingay sa silid bago lumabas ang isang pamilyar at paos na boses, ang boses ng kanyang ama. "Amara, anak ko, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako dahil hindi kita nagawang protektahan ng harap-harapan. Ngunit tandaan mo ang pamilya ni Doña Concha ay hindi mo mga tagapagligtas. Sila ang mga anay na unti-unting kumakain sa ating pundasyon. Ang utang na loob na sinasabi nila, isang malaking kasinungalingan iyon. Ang perang ipinambayad nila sa ating mga utang ay galing sa sarili nating kumpanya na matagal na nilang ninanakawan." Napahagulgol si Amara. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malakas na hampas ng katotohanan na nagpabagsak sa lahat ng pader ng kasinungalingang itinayo ni na Jericho. "Amara, listen to me." Ang mariing wika ni Carlos habang hinahawakan ang kanyang mga kamay upang pakalmahin siya. Hindi ka pulubi, hindi ka utusan. Ang trust fund na iniwan ni Don Arturo ay sapat na upang bilhin ang buong mansyon ni na Jericho ng makasampu. Ninakawan ka nila ng dangal at katinuan para hindi mo malaman ang totoong kapangyarihan mo. Bayad ka na sa kanila, Amara. Sa katunayan, sila ang may napakalaking utang sa iyo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng takot sa mga mata ni Amara ay unti-unting naglaho. Ang kanyang paghinga na kanina ay mabilis at mababaw ay naging malalim at panatag. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng bugbog ng hirap, may mga pasa sa puso at gulo-gulo ang buhok. Tumayo si Amara at kinuha ang isang gunting mula sa basket ng panahi sa lamesa. Sa harap ni Carlos, na nakatingin sa kanya ng may halong gulat at paghanga, ay dahan-dahang pinutol ni Amara ang kanyang mahabang buhok na simbolo ng kanyang 7 taon ng pagtitiis at pananahimik. Ang bawat bagsak ng mga hibla ng buhok sa sahig ay tila tunog ng pagputol sa mga kadenang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Wala na ang dating Amara na pwedeng takutin at tapakan. Ang deklara niya, ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim na tila bakal. "Kung gusto nilang maglaro ng baliw, ibibigay ko sa kanila ang isang baliw na hindi nila makakalimutan kailanman." Hinarap niya si Carlos. Ang kanyang paningin ay diretso at walang alinlangan. "Attorney, tulungan mo akong bawiin ang lahat. Hindi ko sila papatayin dahil ang kamatayan ay masyadong madali para sa kanila. Gusto kong makita silang nabubuhay sa dusa habang pinapanood nilang gumuguho ang lahat ng mahalaga sa kanila." Tumango si Carlos, isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Magandang simula iyan, Amara. Handa na ang lahat."
Ang bawat dokumento, ang bawat pekeng transaksyon ni Jericho, at ang mga ebidensya ng pagbili ni Doña Concha sa doktor mo, lahat ay nasa akin na. Sinimulan nilang balangkasin ang isang mabusising plano. Isang plano na hindi gagamit ng dahas, kundi ng talino at ng katotohanang mas matalim pa sa kahit anong patalim. Samantala, sa loob ng mansyon, si Doña Concha ay balisa. Kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang silid, ang tunog ng paghampas ng kanyang mga perlas sa kanyang dibdib ay sumasabay sa kaba ng kanyang puso. Nakatanggap siya ng isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Sa loob ay may isang larawan. Ang larawan niya habang nakikipagpalitan ng isang makapal na sobre sa isang doktor sa isang madilim na sulok ng ospital. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na mga salitang nakapula. Ang pista ay magsisimula na. Siguraduhin mong nakasuot ka ng iyong pinakamagandang perlas dahil ito na ang huling gabi ng iyong paghahari. Nabitawan ni Doña Concha ang larawan, ang tunog ng pagbagsak ng papel sa sahig ay naging hudyat ng simula ng kanyang sariling bangungot. Sa loob ng mansyon ni na Jericho, ang katahimikan ay tila isang telang, unti-unting pinupunit ng iyong takot. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas at ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang banta sa pandinig ni Doña Concha. Nakaupo siya sa kanyang mamahaling sofa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mga perlas na tila ba ito ang magliligtas sa kanya mula sa paparating na bagyo. Jericho, ano na ang balita? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap ang babaeng yon? Ang pasigaw na tanong ni Doña Concha. Ang tunog ng kanyang boses ay naging matinis at puno ng kaba. Ginagawa ko ang lahat, Mama. Ang mga pulis, ang mga tauhan ko, lahat sila ay naghahanap. Pero parang nilamon ng lupa si Amara at si Miguel. Ang sagot ni Jericho habang pabalik-balik sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang mabibigat na yabag sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Pumasok si Valerie sa silid, bitbit ang isang baso ng alak. Ang kanyang tawa ay puno ng pangungutya. Baka naman masyado niyo lang pinapalaki ang problema. Isang baliw lang si Amara. Jericho, ano ba ang magagawa niya laban sa inyo? Baka nagtatago lang yon sa kung saang gilid ng kalsada. Tumahimik ka, Valerie. Wala kang alam. Ang bulyaw ni Doña Concha, ang galit ng matanda, ay tila isang apoy na handang lamunin ng kahit sino. May nagpadala sa akin ng litrato. Alam nila ang tungkol sa doktor. Alam nila ang lahat. Habang nagkakagulo ang mga halimaw sa kanilang kuta, sa maliit at payapang bahay ni Carlos, isang bagong reyna ang unti-unting nabubuo. Nakatayo si Amara sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang kanyang bagong anyo. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, bumabagay sa kanyang matalim at determinadong mukha. Wala na ang bakas ng pagiging sunod-sunuran. Ang bawat galaw niya ay may kasamang katiyakan. Sa tulong ni Carlos, natutunan niyang kontrolin ang kanyang boses, ang kanyang paningin, at ang kanyang emosyon. Tandaan mo, Amara, ang mahinahong paalala ni Carlos habang nakatayo sa likuran niya. Ang pinakamabisang sandatat mo ay hindi ang galit, kundi ang katotohanan na hindi nila kayang pasinungalingan. Sa bawat salitang bibitawan mo, kailangang maramdaman nila na ikaw ang may hawak ng kanilang kapalaran. Dinala ni Carlos si Amara sa isang malaking mesa kung saan nakalatag ang mga plano para sa gabi ng paghihiganti. Isang malaking piging ang gaganapin sa susunod na 2 gabi. Ang anibersaryo ng kumpanya ni Jericho. Ito ang perpektong entablado upang ilantad ang lahat. Sa gitna ng kanilang paghahanda, pumasok si Miguel sa silid. May bit-bit itong isang maliit na drawing na kulay pula at dilaw. Lumapit ang bata kay Amara at niyakap ang kanyang binti. Mama, para sa iyo po ito, ang sabi ni Miguel. Ang kanyang munting boses ay puno ng pagmamalaki.
Drawing ko po iyan. Ikaw po ang reyna. At si Tito Carlos naman ang sundalo na nagbabantay sa atin. Lumuhod si Amara at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Salamat anak. Pangako ni Mama, hinding-hindi na tayo babalik sa dilim. Magiging masaya na tayo. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan nila. Nakita ni Carlos kung paanong ang isang inang dati ay durog na durog, ay unti-unting nabubuo muli dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. Lumapit si Carlos at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Amara, isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi niya hahayaang mag-isa ang mag-ina. Pagkatapos ay inilabas ni Carlos ang isang malaking itim na kahon. Ibinigay niya ito kay Amara nang may kasamang ngiti. Para sa'yo. Isuot mo ito sa gabi ng piging. Gusto kong makita nila ang babaeng sinayang nila. Binuksan ni Amara ang kahon. Isang napakagandang bestido na kulay pula ang nakahiga sa loob. Ang tela nito ay kasing lambot ng sutla, ngunit kasing tapang ng kulay ng dugo. Ang bawat tahi ay tila sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Salamat, Carlos, ang tanging nasabi ni Amara habang hinahaplos ang tela. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat para sa lalaking ito na naging kuta niya sa gitna ng gulo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Carlos. Ang boses ng kanyang sekretarya sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Attorney, masamang balita. Nagawa ni Jericho na gamitin ang kanyang koneksyon sa itaas. Nagpadala sila ng kautusan na i-freeze ang lahat ng account na may pangalang Amara o Don Arturo simula bukas ng umaga. Balak nilang pilitin si Amara na magutom upang mapilitan itong lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nang marinig ito ni Amara, hindi siya natakot. Sa halip, isang malamig na tawa ang sumikmula sa kanyang mga labi. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang isang babala na wala na silang kontrol sa sitwasyon. Akala ba nila ay pera lang ang kailangan ko upang pabagsakin sila? Ang bulong ni Amara. Mali sila. Ang kailangan ko lang ay ang kanilang sariling kasakiman upang sila mismo ang magwasak sa kanilang sarili. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Amara. Sa labas ng bahay ni Carlos, isang madilim na sasakyan ang dahan-dahang dumadaan. Sa loob nito ay isang taong matagal nang nagmamasid. Isang taong may hawak na lihim na maaaring makapagpabago sa takbo ng kanilang plano. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kinang ng mga naglalakihang chandelier sa loob ng bulwagan ng Manila Hotel ay tila sapat na upang bulagin ang sinumang panauhin sa tunay na baho ng pamilyang nagdiriwang. Ngayong gabi, ang anibersaryo ng kumpanya ni Jericho at ang lahat ng makapangyarihang tao sa lungsod ay naroon. Ang tunog ng marahang musika mula sa isang piano ay sumasabay sa mahihinhin na tawanan at kalantog ng mga kubyertos. Nakatayo sa gitna ng entablado si Doña Concha. Suot ang isang bestidong kulay ginto na tila ba sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Hawak niya ang isang baso ng champagne at dahan-dahang tinapik ang kutsara sa baso upang kunin ang atensyon ng lahat. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kristal ay nagpatahimik sa bulwagan. Sa gabing ito, habang ipinagdiriwang natin ang 7 taon ng tagumpay, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting lungkot. Ang simula ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pait. Ang aking mahal na manugang na si Amara ay kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa isang malubhang karamdaman sa pag-iisip. Kung nasaan man siya ngayon, dalangin namin ang kanyang kaligtasan at ang pagbabalik ng aming apo na si Miguel. Ang pamilya ay pamilya pa rin, kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan ng isa sa amin. Maraming panauhin ang tumango ng may habag, ang iba naman ay bumulong tungkol sa kabutihang loob ng pamilyang ito. Ngunit ang kanilang bulungan ay biglang naputol nang bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid.
na tila isang hudyat ng digmaan. Isang babae ang pumasok. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay ng diin sa kanyang matatapang na mata at ang kanyang pulang bestido ay tila isang apoy na naglalakad sa gitna ng karagatan ng mga taong nakaitim at puti. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang matalim na deklarasyon. Kasabay niya ang isang lalaking may tindig na kasing tatag ng isang kuta, si Carlos. Nabitawan ni Doña Concha ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang champagne ay kumalat sa sahig, tila luhang hindi na kayang pigilin. Masyado atang napaaga ang pagdarasal mo para sa akin, Mama. Ang boses ni Amara ay malinaw, malamig, at punong-puno ng awtoridad. Hindi na ito ang boses ng babaeng dati ay humihingi ng tawad sa bawat pagkakamali. Mabilis na lumapit si Jericho. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang pilit na ngiti para sa mga reporter na nagsimulang magkislapan ng kanilang mga kamera. Amara, salamat sa Diyos at nahanap ka rin namin. Halika, kailangan mong magpahinga. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Huwag mo akong hahawakan, Jericho. Ang mariing sagot ni Amara, ang kanyang mga mata ay tila mga balaraw na tumatarak sa dibdib ng asawa. Sa tabi niya, humakbang pasulong si Carlos at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa ng mga bisita. Ako si Attorney Carlos Alcantara, ang kinatawan ni Ginang Amara. Ang pakilala ni Carlos sa isang boses na nagpatigil sa lahat. Hawak ko ang isang utos mula sa korte, isang temporary restraining order laban kay Jericho at Doña Concha. At narito rin ang tunay na resulta ng pagsusuring medikal ni Amara mula sa 3 magkakaibang ospital. Walang karamdaman ng aking kliyente. Ang tanging sakit na nararamdaman niya ay ang sakit na dulot ng mga taong pilit siyang nilalason upang makuha ang kanyang mana. Nagsimulang magkagulo ang mga panauhin. Ang mga reporter ay tila mga gutom na lobo na nagsimulang maghagis ng mga katanungan. Inilabas ni Amara ang kanyang telepono at may pinindot na button. Ang tunog ng isang pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan, isang sikretong recording kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Jericho. Magsasawa rin ako sa pag-aalaga sa baliw na yon. Kapag naipasok na natin siya sa mental hospital, masosolo na natin ang lahat. Ang mukha ni Jericho ay naging kasing puti ng papel. Si Valerie, na nakatayo sa gilid, ay sinubukang lumapit kay Amara upang sugurin ito, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardya ni Carlos. Sa tindi ng kahihiyan, binalingan ni Doña Concha si Valerie at malakas itong sinampal. Ang tunog ng sampal ay tila isang putok ng baril na nagtapos sa kanilang alyansa. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nag-udyok sa anak ko. Ang sigaw ni Doña Concha sa desperasyon, pilit na inililigtas ang sariling dangal. Tumayo si Amara sa gitna ng entablado, tinitigan ang bawat tao sa bulwagan. Ang 7 taon ng aking pananahimik ay tapos na. Hindi niyo ako pag-aari. Ang bawat sentimo ng perang ipinang-celebrate niyo ngayong gabi ay galing sa dugot pawis ng aking ama na ninakaw niyo. Ngayong gabi, hindi lang ako ang bumabalik. Binabawi ko ang aking pangalan, ang aking anak, at ang aking buhay. Ang bulwagan ay napuno ng ingay ng mga kamera at bulungan. Pakiramdam ni Amara ay lumilipad siya sa gaan ng kanyang pakiramdam. Ang bawat luhang inipon niya sa dilim ay naging lakas niya sa ilalim ng mga ilaw. Nang dahan-dahan silang lumabas ni Carlos sa bulwagan, bit-bit ang tagumpay, biglang tumunog ang telepono ni Amara. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nang basahin niya ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bawat papel ay kumalat sa hangin, tila mga tuyong dahon. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na upang durugin ang kanyang tagumpay. Hawak namin si Miguel. Kung gusto mong makita siyang muling humihinga,
Bumalik ka sa mansyon ng mag-isa sa loob ng 30 minuto. Walang pulis, walang abogado. Kung hindi, ito na ang huling anibersaryong maaalala mo. Tiningnan ni Amara si Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot na mas masahol pa sa kahit anong takot na naramdaman niya noon. Ang tunog ng sirena ng mga pulis sa malayo ay tila naging isang malungkot na himig ng kanyang panibagong pakikipaglaban. Mabilis na kinuha ni Carlos ang telepono mula sa kamay ni Amara. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ay makikita ang isang bakas ng matinding pag-aalala. Amara, huwag kang padalos-dalos. Ito ang gusto nila. Gusto nilang mawala ka sa paningin ng publiko para madali nila tayong mapatahimik. Ang mariing wika ni Carlos habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang mga balikat. Hindi ko kaya, Carlos. Anak ko ang hawak nila. Papatayin nila siya. Ang sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding takot. Hindi na siya nag-atubili. Sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter sa labas ng hotel, mabilis na tumakbo si Amara patungo sa gilid ng gusali kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Hindi niya hinintay si Carlos. Ang bawat sandali ay tila isang kutsilyong humahawi sa kanyang hininga. Pinasibad niya ang sasakyan. Ang tunog ng gulong na kumakapit sa semento ay tila isang sigaw ng desperasyon. Habang binabagtas ang madilim na kalsada patungo sa mansyon ni na Jericho, ang bawat ilaw ng poste ay tila isang matang nagbabantay. Ang kanyang isipan ay puno ng imahe ni Miguel, ang kanyang maliit na kamay na laging humahawak sa kanyang palda, ang kanyang tawa na tila musika sa gitna ng digmaan, at ang kanyang mga mata na naghahanap ng proteksyon sa gitna ng panganib. Nang marating niya ang mansyon, ang gate ay nakabukas ng bahagya. Ang buong paligid ay balot ng isang nakakatakot na katahimikan, tila ang bahay ay isang dambana ng kamatayan. Dahan-dahang lumabas si Amara sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na ingay sa gitna ng madilim na hardin. Pumasok siya sa loob. Ang mga ilaw ay patay, maliban sa isang maliit na flashlight na nakalagay sa sahig ng living room. Sa gitna ng silid, nakaupo si Jericho sa kanyang armchair umiinom ng alak. Sa tabi niya, nakatali ang mga kamay at paa ni Miguel sa isang silya, at ang bibig ng bata ay tinakpan ng malapad na tape. Sabi ko na nga ba, babalik ka. Ang boses ni Jericho ay mababa, puno ng isang nakakakilabot na katiyakan. Akala mo ba matatalo mo ako sa harap ng mga taong yon? Ang galing ng palabas mo, Amara. Pero sa huli, pera at kapangyarihan pa rin ang nagdidikta ng katapusan. Lumapit si Amara, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang anak. Bitawan mo siya, Jericho. Ang laban natin ay sa akin. Huwag mong idamay ang bata. Tumayo si Jericho at dahan-dahang lumakad palapit sa kanya. Alam mo, Amara, sa simula, akala ko ay wala kang kwenta. Pero ngayong gabi, napatunayan mo sa akin na isa kang magaling na kalaban. Sayang lang, dahil ngayong gabi rin ang katapusan ng iyong laro. Biglang bumukas ang pinto sa kusina at pumasok si Doña Concha. Hawak ang isang maliit na handgun. Ang tunog ng paglak ng gatilyo ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na nagpapatigil sa mundo ni Amara. Tapusin mo na ito, Jericho. Masyado na tayong maraming nasayang na oras sa babaeng ito. Ang utos ng matanda. Mama, sandali. Ang sigaw ni Amara. Kung papatayin niyo ako, hindi niyo makukuha ang trust fund. Ang dokumento ay nasa kamay ni Carlos. Kapag hindi ako lumabas doon ng buhay sa loob ng isang oras, automatikong ipadadala niya ang lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation. Tumigil si Jericho. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pagdududa. Nagsisinungaling ka. Subukan mo. Ang hamon ni Amara.
bagaman ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Patayin mo ako at sigurado akong hindi ka makakaalis ng mansyong ito nang hindi nakaposas. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng bintana ang yumanig sa mansyon. Ang mga pulis at ang mga tauhan ni Carlos ay sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Ang tunog ng mga yabag ng mga opisyal at ang kanilang mga sigaw ng dapa-dapa ay tila isang himig ng kaligtasan. Nang magkagulo ang lahat, mabilis na sumugod si Amara patungo kay Miguel. Inalis niya ang tape sa bibig nito habang ang bata ay sumisigaw ng "Mama!" at niyakap siya ng mahigpit. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Amara si Jericho na sinusubukang tumakas sa pintuan sa likod. Ngunit sinalubong siya ni Carlos na hawak ang isang warrant of arrest. Ang tunog ng pagkalabit ng posas sa kamay ni Jericho ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Amara sa kanyang buong buhay. Si Doña Concha naman ay nakaupo na lamang sa sahig. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa sahig, tila mga luha ng isang reynang nawalan ng lahat. Nang ilabas ng mga pulis ang mag-ina mula sa mansyon, sinalubong sila ng liwanag ng mga flashlight ng mga reporter na kanina pa nakabantay. Ngunit hindi na natakot si Amara. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at sa tabi ni Carlos, humakbang sila papalabas ng dilim patungo sa isang kinabukasan na sila na ang may hawak ng panulat. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsisilbing mga bituin sa gitna ng gabing dati ay puno ng dilim. Sa harap ng mansyon, ang ingay ng mga reporter at ang pagkurap ng mga flash ng kamera ay tila isang bagyo ng katotohanang matagal na nabaon. Nakatayo si Amara, hawak ang munting kamay ni Miguel habang pinapanood ang paghila ng mga pulis kay Jericho at Doña Concha patungo sa mga sasakyang magdadala sa kanila sa katarungan. Walang pagsisisi sa mga mata ni Jericho. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot habang pilit na iniiwas ang kanyang mukha sa mga lente ng mga kamera. Si Doña Concha naman, na dati ay ubod ng ganda at yaman, ay tila isang tuyong dahon na madaling mapunit. Ang kanyang mga perlas ay nagkalat sa lupa, walang halaga, tulad ng kanyang dangal. Amara, ito ang huling hirit mo. Hindi ka magtatagumpay, ang sigaw ni Jericho habang pinapasok siya sa sasakyan. Hindi sumagot si Amara. Hindi na niya kailangang sumagot. Ang kanyang katahimikan ay sapat na upang ipakita ang lalim ng kanyang pagbabago. Tumingin siya kay Carlos na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Bit-bit ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang magsisiguro na hindi na muling makakakita ng sikat ng araw ang mga taong ito bilang malayang mamamayan. Tapos na ang lahat, Amara. Ang mahinang wika ni Carlos habang inaalalayan sila ni Miguel patungo sa sarili niyang sasakyan. Ang susunod na mga araw ay ilalaan natin sa pagbawi ng lahat ng nawala sa iyo. Ang kumpanya, ang trust fund, at ang iyong pagkakakilanlan. Pagkasakay sa sasakyan, hinaplos ni Miguel ang pisngi ng kanyang ina. Mama, hindi na po tayo babalik doon, di ba? Yumakap ng mahigpit si Amara sa kanyang anak. Hindi na, Miguel. Simula ngayon, tayo na ang magsusulat ng ating sariling kwento. Walang sino man ang makakapanakit sa atin. Lumipas ang mga linggo. Ang bawat araw ay tila isang paghilom. Sa tulong ni Carlos, ang mga ari-ari ang ninakaw ni Jericho ay unti-unting naibalik sa pangalan ni Amara. Sa loob ng korte, ang mga testimonya ng mga katulong, ang mga bank statements, at ang recording ng pag-uusap ni Jericho ay naging sapat na dahilan upang hatulan ang mga ito ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang araw ng hatol ay ang araw na tuluyang naputol ang huling tanikala ni Amara. Habang papalabas siya ng gusali ng hukuman, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila ba nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Hindi na siya ang babaeng durog at sunod-sunuran. Siya na si Amara, isang babaeng bumangon mula sa abo,
Isang inang nagtagumpay laban sa lahat ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, dinala ni Carlos si Amara at si Miguel sa sementeryo kung saan nakahimlay si Don Arturo. Sa harap ng lapida ng kanyang ama, inilagay ni Amara ang isang bungkos ng puting rosas. "Papa, ginawa ko na po," ang bulong ni Amara. "Hindi ko na po hinayaan na tapakan nila ang ating dangal. Salamat po sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niyo." Tumingin si Carlos kay Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Ang ama mo ay magiging mapagmatsyag at mapagmataas kung nakikita ka niya ngayon." "Salamat, Carlos," ang sagot ni Amara habang hinahawakan ang kamay ng lalaking naging sandigan niya sa gitna ng lahat. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa hawlang ginto." Hinalikan ni Carlos ang kamay ni Amara, isang gawaing puno ng respeto at pagmamahal na hindi kailanman naipakita ni Jericho. "Wala akong ginawa kundi buksan ang pintuan, Amara. Ikaw ang naglakas loob na lumabas at harapin ang mundong ito." Habang naglalakad sila palayo sa sementeryo, ang hangin ay naging presko at mapayapa. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pag-asa ng isang bagong umaga. Sa malayo, nakita nila si Miguel na masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro. Hindi na muling babalik ang anino ng nakaraan, ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, at ang lahat ng pait ay nagsilbing mga pahina na kailangan nilang lagpasan upang marating ang kabanatang ito ng kaligayahan. 5 taon ang lumipas mula nang tuluyang maglaho ang anino ng nakaraan sa buhay ni Amara. Ngayon, ang mansyon na dati kuta ng mga halimaw ay isa ng sentro ng pag-asa, isang orphanage at livelihood center na pinamamahalaan mismo ni Amara. Sa bawat sulok ng malawak na hardin kung saan dati nagtatago siya sa takot, naririnig na ngayon ang masayang tawanan ng mga batang naulila. Ang dating madilim at malamig na salas ay puno na ngayon ng mga drawing ng mga bata na nakadikit sa pader, kabilang ang isang frame na drawing ni Miguel na nagpapakita ng isang reyna at isang sundalo na hawak-hawak ang kamay ng isang bata. Nakatayo si Amara sa balkonahe, hinihintay ang pagdating ni Carlos at ni Miguel mula sa pag-uwi ng bata sa paaralan. Nang huminto ang sasakyan sa driveway, nakita niya si Carlos na bumaba, bit-bit ang school bag ni Miguel, habang ang bata ay masayang tumatakbo patungo sa kanya. "Mama! Mama! Top isa ako sa class!" Masayang sigaw ni Miguel habang yumayakap sa kanyang mga binti. Yumuko si Amara at hinalikan ang pisngi ng anak. "Magaling, anak. Proud na proud si Mama sa'yo." Lumapit si Carlos. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagmamahal na parang unang araw nilang nagkakilala. Inilabas niya ang isang maliit at manipis na sobre at iniabot ito kay Amara. "Mula sa NB, ang pag-aari ng mga taong nakakulong ay tuluyan na nating na-liquidate. Ang lahat ng perang nakalaan para sa foundation ay nasa account na natin." Tumingin si Amara sa sobre, ngunit ang ngiti niya ay hindi para sa pera. Tumingin siya kay Carlos, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. "Carlos, salamat," ang bulong ni Amara. "Ngayong araw, masasabi kong wala na akong utang na loob, kanino man. Ang tanging utang na meron ako ay ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin at kay Miguel." "Amara, hindi utang ang pagmamahal, ito ay pinipili," ang sagot ni Carlos habang hinahawakan ang kanyang kamay. "At pinipili kong piliin kayo araw-araw." Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, natagpuan ni Amara ang sagot sa kanyang mga katanungan. Una, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasamaan ng mga tao, kundi ang pagpapakawala sa sarili mula sa kadena ng puot. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon at sa pagpapatawad na yon, nakalaya siya. Pangalawa, ang tunay na kapayapaan ay wala sa mga material na bagay,
kundi sa pakiramdam na ang bawat gising mo ay ligtas ka, minamahal ka, at hindi ka na kailangang magtago sa dilim. At panghuli, ang aral na iniwan nito para sa lahat. Ang bawat babae ay may lakas na nakatago sa kanyang pagdurusa. Huwag hayaang ang boses ng ibang tao ang magdikta ng iyong halaga. Dahil ang tunay na reyna ay ang babaeng bumabangon mula sa abo, hawak ang sariling kapalaran. Habang papalubog ang araw, ang mga kulay ginto at orange sa langit ay tila nagbabalot sa kanila ng kapayapaan. Pinanood ni Amara si Carlos at si Miguel na naglalaro sa damuhan. Hindi na kailangang magtago, hindi na kailangang matakot. Ang kwento ni Amara ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa isang pagpili, ang pagpili na maging masaya, maging malaya, at maging buo. Sa huling sulyap ni Amara sa langit, naramdaman niya ang isang banayad na simoy ng hangin na tila isang yakap mula sa kanyang ama. Ang lahat ay tama na, ang lahat ay payapa na. Ang kirot ng nakaraan ay napalitan na ng tamis ng kasalukuyan. At sa bawat tibok ng kanyang puso, alam niyang ito na ang buhay na nararapat para sa kanila.